Yun, no? Lumabas na ang bracket ng Isabuhay 2026. Ay, adjust ko lang ng konti. Isabuhay 2026. Lumabas na ang bracket. Ayan, isipon na naman ako. Wait lang. Inayos lang ako. Yun. Lumabas na ang Isabuhay 2026 bracket. Gagawa natin ng prediction to. Kung sino para sa akin ang magcha-champion para dito sa Isabuhay 2026 tournament. Pero bago yan, batiin muna tayo. Um, Shoutout muna sa Killions. Killions, what's up? Uh-huh. Asa na ba yan? Galing to sa Unique, Dayo Podcast Episode 24. Ang guest ko ay si Derek Benedict Mike. Okay. Pa-shoutout dito siya ng from Oriental Mindoro. Sayang, wala eh. Wala pangalan. Shoutout Otits, Ricky Ligaspi ng Tagaytay City. God bless palagi Otits. Sino manok mo sa Isabuhay ngayong taon? Lupit ng matcha. First round pa lang, balagbagan na. Eto, hindi ko pa siya totally parang napukusan ng atensyon. Pero dito, gagawa tayo ng, para sa akin, prediction ko lang ha. Tito Sherna paranas ng shoutout kay Kiz Hokkaido po. Yun oh. Shoutout Sherna, rea ka naman sa bagong kanta ni Apex Tuldok ang title. Pasabi na rin thoughts mo tungkol sa issue dito. Meron na akong ginawang reaction video nasa Facebook. Dito kasi sa YouTube. Actually, parehas lang may claim eh. YouTube and Facebook. So, hinayaan ko din sa Facebook. Ito na, wag na natin patagalin to. Isabuhay 2026 prediction. Dito muna tayo sa kabilang bracket. Ito. Ayan, Shei versus Bagzik. Slakwan versus Krega. Fruz versus Kilan. Rafian versus Goryong Talas. Sa kabilang bracket naman, Poison 13 versus Sensei. J-Clown versus Unico. Manda Baliw versus Harlem. At Shaboy versus Sak Maestro. Yun, no, ang pagbabalik ni Sak Maestro. Lakihan natin to. Yan. Ay, wag na. Yan. Yan. So, prediction. Simulan natin sa Shei versus Bagsik. Tatay laban sa anak. Tangina. Ito isa sa ano eh. Yung si Shei kasi isa talaga siya sa mga tamod ni... Ay, si Bagsik, isa sa mga tamod ni Shei talaga yan. So, syempre, puta, sa tagal na si Shea kasi automatic yan para sa akin. Isa na sa ano yan, pader yan. Pero yung meron ka kasing estudyante na magpapatunay, merong gustong patunayan at sa tagal ng iniidolo ka niyan, tingin ko marami nang gustong sabihin sa iyo yan. At malaki ang posibilidad na makuha ni Bagsik to dahil na rin alam niya kung anong estilo ni Shea. Ay, sorry. Kumbaga alam niya, matagal niyang inaral yung master niya. Tingin ko alam niya rin kung paano patayin to. Pero si Shea bilang master, kahit mas nauna siya at mas matagal, may hirapan siya. Posibleng makuha ni Bagsik to. Pero Shea ako dito. Kung matatalo ni Bagsik si Shea, isa patunay lang na magaling na guro si Shea. Dahil nagtagumpay yung estudyante niya. Pero sa pagkakataong to, kay Shea ako. So, Shea a-advance ng quarter finals para sa akin. Dito naman tayo sa Slakwan versus Krega. Napakagandang style clash. Slakwan versus Krega. Huling battle ni Slakwan nung ahon kay Manda Baliw. Medyo hindi ako satisfied doon pero okay naman. Si Krega sa ngayon kasi mas nayayakap na yung gantong estilo, yung katulad nung kay Krega. Yung kay Slakwan kasi comedy. Epektibong comedy rin. Pero mas babad si Slakwan sa battle rap ngayon habang si Krega naman ay parang sino ba to yung tatay ni Eugene na nasa kuweba lang habang hindi pa kumakain ng tao. Gutom na yan. Tingin ko konti lang Krega.
Medyo nakikinita ko na kasi kung anong gagawin ni Slack One, Bisaya jokes. Sana wag na kasi gasgas na. Pag ginawa nyo yun, malaking epekto na makakabawas sa puntos sa kanya. Habang si Krega, napakaraming babad na anggulo na pwedeng sabihin kay Slack One. Kaya yun, para sa akin medyo babad na sa Slack One. Habang si Krega naman, yung pagiging technical niya, alam mo yung parang hasang-hasada sa panahon na to. Ibubuga na lang. Pero ayun, konti lang. Krega ako dito. Konti lang ang ilalamang neto, Krega. Baka nga, baka 3-2, baka 4-3, itong battle na to. So, mag-a-advance sa quarterfinals para sa akin, Shei versus Krega. Baba muna tayo, bago tayo mapunta sa semis. Prus versus Kilan. Si Kilan, isa sa epektibong komedyante ngayon, habang si Prus ay nakababad naman sa mga multis niya. Si Prus, sa mga sinasabi ko sa sa reaction video ko sa mga battle niya, okay yung multis, pero kailangan talaga wag lang doon mag-focus sa ganong estilo. Kailangan may matinding punchline pa rin, yung angulo mas tatama. Pero kung ganun pa rin ang gagawin ni Prus, Kilan to. Base na rin sa napapanood kong estilo at battle ni Kilan, mas makukuha ni Kilan tong battle na to. Pero kung magbabago ng estilo si Prus, hindi andun na yung multi, pero kung mas meron siya makatikating angulo, punto, punchline, sabayan niya pa ng ganung multi, posibleng makuha niya to. Pero dahil si Kilan kaya rin naman yon, at may magandang punto, may magandang jokes, sa ngayon makukuha ni Kilan to para sa akin. So, advance sa quarterfinals, Kilan. Rafyan versus Goryong Talas. Tangina. Napakalakas ni Rafyan nung laban niya kay M-Site. Lalo yung round 3, pero yun nga, nakuha pa rin ni M-Site yun. Habang si Goryong Talas, consistency, wala. Solid pa rin. Pero kung ako, ang babasihan dito, Rafyan o Goryong Talas, Rafyan, babad na babad din sa battle, habang si Goryong Talas, kailan ba huling laban niya? Oo nga, no. Parang mas babad nga si Rafyan, pero sa pagkakataong to, ang pipiliin ko si Rafyan. Iba yung gigil niya eh. May kailangang i-adjust si Rafyan sa ginagawa niya, at alam niya yon. May kailangan siyang i-adjust. Habang si Goryong Talas, consistent na siya sa estilo niya. Pero mas makukuha ni Rafyan to para sa akin. So, mag-a-advance sa quarterfinals, Kilan versus Rafyan. So, sa kabilang bracket, sa bracket A, ang nag-advance para sa akin sa quarterfinals, Shei versus Krega at Rafyan versus Kilan. Pero bago tayo mapunta dyan, hindi. Mamaya na natin yung bracket B. Dito na tayo sa quarterfinals. So, Shei versus Krega. Tangina, napakagandang laban. Shei versus Krega. Oh my God. Shei versus Krega. Medyo mahirap sa utak ko to pero ganun pa rin. Kung sa patagalan kasi ng patagalan ng PC ito itong isa buhay mas tatagal para sa akin yung PC ni Shei, habang si Krega baka maubusan din, pero sana hindi. Pero sa pagkakataong to, mas pipiliin ko si Shei para sa quarterfinals laban kay Krega. Sa nakikita ko, nabivision ko sa battle nila, kung paano wawalang yain ni Shei si Krega, habang si Krega naman ay wawalang yain si Shei sa technical. Pero sa punto, mas lalamang si Shei sa akin. So, Shei ako dito. Shei para sa semifinals. Matatalo na si Krega. Para sa akin lang Kilan versus Rafyan. Putsang ina, napakagandang laban nito. Kilan versus Rafyan. Si Kilan, ganun pa rin. Jokes, punto. Overall, kaya niya naman. Yung flow, di ko pa ata siya nakikita nag-flow. Rafyan, mas gigil. Mas nararamdaman ko mas gigil kasi nalagpasan niya na yung round 1.
mas ano na siya dito. Putang ina, may epektibo yung ginawa ko. Hindi na ako papayag na hindi pa to makalusot. So, ito yung nakikita ko dito. Killian versus Raffian. Tang ina. Parang ano to? Parang Ban versus Cripley. Pero sa pagkakataong to, Raffian ako. Dahil nga nakuha ni Raffian yung parang tang ina, nalagpasan ko yung round 1, naging epektibo ko, mas may nabago ko sa sulat, abang si Killian consistency, ganun pa rin ang style. Mas mabigat na punto ang nakikita ko magagawa ni Raffian dito. Manalo siya kay Killian. Para sa akin lang So semifinals sa bracket A ay si Shea versus Raffian. Putang inang yan. Pero bago tayo mapunta sa finals, bracket B muna tayo. Poison 13 versus Sensei. Si Sensei, napanood ko na yung laban niya kay... Sino to? Kalimutan ko kung sino, pero nagawan ko na reaction video yan sa pagkakatanda ko. Napakagandang estilo, napakagandang panimula para kay Sensei para maibigay kay Poison 13. Doon pa lang panalo na si Sensei dyan, pero mas pipiliin ko si Poison 13 dito. Bilang gutom na yan sa kampyonato. Para sa akin, Poison 13. Mas makukuha ni Poison 13 to, pero isang malaking prop sa magiging performance ni Sensei dito. Pero para sa akin, Poison 13 to. G-Clown versus Unico. G-Clown, wala yan. Bukong inang yan. May abang yan, G-Clown. Pumunta ako dyan sa sa kanila, di ba nag-podcast kami, dinaragan niya yung pulube. Gago yan. Gago yan si G-Clown. Ano dyan? Upal yan. Hindi, joke lang. Tropa ko yan si G-Clown. Kahit kupal siya. So, ayun. Teka lang may nag-chat kasi. Puwan yan Eto. G-Clown versus Unico. Base sa huling performance ni Unico sa Ahon at si J-Clown naman yung huling performance niya, tingin ko makukuha ni J-Clown to, pero pwede rin Unico para posibleng makuha rin ni Unico to. Ang ganda rin ng ginawa ni Unico nung nung Ahon yung meron siyang tema na doktor, kaso sobrang haba nga lang yung setup. Kailangan niyang itigil yon, pero sa tingin nakikita ko dito, slight edge, J-Clown to. Mas makukuha ni J-Clown to, konti lang. So mag-a-advance sa elimination para sa quarterfinals, Poison 13 versus J-Clown. Baba tayo. Manda Baliw versus Harlem. Hindi ko pa nagagawa ng reaction video yung Harlem versus Poison 13, pero napanood ko na kasi ng live yon. Yun na battle na tayong lahat. Manda Baliw versus Harlem. Tingin ko mas epektibo si Manda Baliw dito. Para sa akin lang Para sa akin lang to, hindi to basehan ng lahat Base sa huling performance nila parehas, Manda Baliw kalaban si Isla ko nung huli. Hindi ko rin masyadong natripan yung performance niya doon. Kay Harlem din, hindi ko rin masyadong natripan nung live. Pero, base sa huling performance nila at sa nakikita kong style nila, mas lalamang si Manda Baliw dito. Manda Baliw. So, Shaboy versus Zack Maestro. Ang pagbabalik ni Zack Maestro. Gusto kong piliin si Zack Maestro, pero ayoko madismaya. Sa totoo lang. Sana lang mas si Zack Maestro. Sa bagay, sa nakikita ko kasing huling ginagawa niya, mas healthy living na siya Sana ayun, pati yung mental health, sana mas sariwa. At pag nagkataon, Shaboy, wala kang kakainin kay Zack. Wala ka sa akin. Pero si Shaboy, nakikita ko kasi yung gana, yung rookie namin, kung gaano kami kagana bumatel. Nakikita ko kay Shaboy. Lalo Zack Maestro ang kalaban ni Shaboy.
Mas gagalingan niya ng husto. Pero, mas babad si Shaboy habang si Sak Maestro para rin nagpapagaling na Vegeta yan eh. At siguradong sobrang dami ng gustong sabihin niya. Pero sana lang, sa kabila nung healthy living, ehersisyo, etc. Sana makatulong talaga yon para mas maging handa si Sak Maestro. Pero sa ngayon, mas pipiliin ko Sak Maestro. Dahil gusto ko talaga siyang umabot hanggang dulo. So, Poison 13 versus G-Clown para sa quarterfinals at Manda Baliw versus Sak Maestro. Inang ganda nun kung iisipin mo, di ba? Tayo. Poison 13 versus G-Clown, nag-advance sa quarterfinals. Napakagandang laban din neto. Putang ina, puntuhan to. Nai-imagine ko na sa tenga ko yung magiging battle nila at mga sasabihin nila. Pero, sorry G-Clown, Poison 13 ako dito. Sa pagkakataong to. Magiging dikit tong laban na to. Pero Poison 13 ako dito. Mas makukuha ni Poison 13 to. Manda Baliw versus Sak Maestro. Putang ina. Nai-imagine ko na yung mga jokes ni Manda Baliw habang yung mga punto ni Sak Maestro. At malaki ang posibilidad na makuha ni Manda Baliw to basta maging epektibo lang siya. Pero kung magagawa ni Sak Maestro yung iniisip ko na preparado dahil sa lifestyle niya ngayon, at gano'n pa rin yung gagawin niya kagaya ng ginawa niya kay Shaboy, kay Shaboy, Sak Maestro to. Doon lang din ako bumabase sa iniisip ko na handa siya dahil bagong lifestyle meron siya. Pero kung Sak Maestro versus Manda Baliw, napakalaking dismaya pag natalo ni Manda Baliw si Sak Maestro. Pero pag natalo niya yan dahil sa sobrang handa, putang ina, Sak Maestro is back. Pero sa pagkakataong to, mas pipiliin ko Sak Maestro dahil nga nalagpasan niya si Shaboy. Ito, sa isip ko lang to. Dahil nalagpasan niya si Shaboy, sobrang handa niya, maayos ang kalusugan niya, pati ang mentalidad. Sak Maestro, matatalo niya si Manda Baliw. So, semifinals. Poison 13 versus Sak Maestro. Sa kabila, Shei versus Ruffian. Putang inang semifinals yan. Tang ina. Tayo sa semifinals. Ito, nasa isip ko lang lahat to So, Shei versus Ruffian. Tang ina. Ito na. Malamang mga October to. Birthday ko. Pukpukan to. Ruffian dahil nalagpasan niya yung elimination at quarterfinals. Iba na yung gigil niyan habang si Shei nandito na ako, papunta na akong finals. At alam ko ginagawa ko. Hindi mo makukuha to. Shei versus Ruffian. Napakagandang laban. Talagang Gundam versus Gundam. Pero slight edge Shei ako dito. Shei, mag-a-advance sa finals para sa akin lang. Poison 13 versus Sak Maestro. And dito na yung sumpa ni Poison 13. Ang sumpa ng semifinals. Ito talaga eh. Ito yung parang nakikita kong problema kay Poison 13 eh. Yung consistency minsan. Dito ako medyo nag-aalangan kay Poison 13 sa semifinals. Baka andun tayo na kayang bumatil ng matagal. Pero baka maubusan. Although hindi siya nauubusan, sabi niya. Pero base kasi doon sa mga ang pinakamaganda niyang semifinals yung kay 6th threat eh. Okay ina eh. Pero kinapos pa rin eh. Poison 13 versus Sak Maestro. Napakaganda kung sino makakalaban na siya eh. Sorry Sak Maestro pipiliin ko. May sumpa ka sa semis eh. Habang si Sak Maestro naman, yun nga, kung tuloy-tuloy yung maayos na kalusugan at mental health ni Sak Maestro base na rin sa kanyang lifestyle at mas sanda siya, posibleng makuha niya to slight edge. Baka may sulat lang na medyo hindi maging epektibo, baka maging pilit na ibitaw si Poison 13 habang kay Sak Maestro mas madiin. Slight edge. Sak Maestro
a-advance sa finals. At para sa finals ng Isabuhay 2026, Shea versus Sak Maestro. Putang ina. Napakagandang laban. Hirap isipin ng puta. Shea versus Sak Maestro. Teka, isipin ko lang. Shea versus Sak Maestro. Patagalan ng PC ito. Mutang ina. Kung sakaling si Shea, 2 times champ. Si Batas, back to back. So parang dalawa pa lang sila ang makakagawa na 2 beses nag-champion. Habang si Sak Maestro, pag nakuha niya to, balik lahat ng respeto na nawala sa kanya. Nababalik yan. Ang ina. Shea versus Sak Maestro para sa finals. Kate isipin. Pero yon, nakapag-decide na ako sa utak ko. Ito lang naman, ini-imagine ko lang to at para sa akin lang to. Parang nagagawa lang din ako ng istorya. Ang Isabuhay 2026 champion, Sak Maestro. Shea versus Sak Maestro, mas makukuha ni Sak Maestro to. Bakit? Kung tatama yung naiisip ko na maayos na Sak Maestro, healthy, pati mental health dahil na rin sa lifestyle niya, mas maayos siya. Walang bisyo, focus. Makukuha niya to. Dahil maayos siya ngayon. Dahil simula pa lang kay Shaboy, nagawa niya na maging maayos. Mental health, kalusugan, mas focus. Sak Maestro ang magcha-champion sa Isabuhay 2026. Pero napakalaking dismaya nga lang pagka nagkamali ako dahil Shaboy pa lang hindi niya na nagawa yung dapat niyang gawin. So posibleng si Shea or Poison 13 na magtatapat sa dulo pag nadismaya tayo. At kung sakaling Shea versus Poison 13, pipiliin ko doon. Pero sa ngayon, dahil ang pinaabot ko sa dulo ay Shea versus Sak Maestro. Sak Maestro, yun. Sak Maestro para sa akin. Kung magiging tama ang iniisip ko na ganun ka-healthy si Sak Maestro. Yun ang aking prediction para dito sa Isabuhay 2026. Sak Maestro ang magcha-champion. Basta maging tama lang yung nasa isip ko. Kayo, sa tingin nyo, sino ang magcha-champion sa Isabuhay 2026? I-comment nyo na yan. Ayun, sa mga magpapabate, huwag kalimutan lagyan ng pangalan, tagasan, at syempre, i-comment nyo na rin kung sino yung gusto nyong gawan natin ng susunod na reaction video. Maraming salamat.